Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong charter change. Kasi mainit na mainit ito ngayon. Ito ang pinagkakaguluhan nila sa Congress, no? Both houses, yung House of Representatives and the Senate. Kasi po, no, yung latest ni Marites at may mga nagpapatunay na merong bentahan ng pirma para pumirma sa People's Initiative. One way where you can amend or revise the Constitution. Isiniwalat yan ni Representative Edsel Lagmay kasi daw po doon sa bayan niya sa Albay na napag-alaman niya na bumubuhos daw po ang kwarta. 100 pesos kada pirma. Okay? So ngayon, dinispute po yan nung dating representative ng Ako Bicol Party List. Nasabi niya walang ganon. Nagpunta lang doon ng mga mayors, pinatawag at pinag-usapan nga po yan, yung charter change. Pero walang pirma-pirma, walang 100. So, ewan ko, no? Kailangan maglabas ng katotohanan nito si Lagman. Maganda, Lagman, maglabas ka ng video, no? Na meron talagang patunay na eto, binabayaran kami. Yung inabutan talaga, no? At sino ang nag-utos niyan? Para malaman natin, maipunta natin sa tamang korte, di po ba? At mapanagot sila. There is a graft and corruption yan. Parang bribery po yan, di ba? Ngayon, eto naman, meron na namang sa pantaha, mga kaban. Talagang ano to? Talagang mainit to. Awayan to. Away-away na po sila. Talagang meron kasing pro-chacha, merong anti-chacha. Ha? Yung chacha po, charter change. Okay? So dito po, sa ulat ng ABS-CBN, sabi dyan, si Lagman na naman to, Lagman links 12 billion pesos increase in COMELEC's 2024 budget to charter change initiative. Okay? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share at ganun din po sa mga bashers natin. Once again, thank you so much and may God bless you all. So, ang insinuation na naman ni Lagman, kaya daw po nag-increase ang budget ng COMELEC for 2024 ng 12 billion pesos, no? From 2 billion naging 14 billion na ito kasi plus 12 eh, 'di ba? Dahil sa charter change. Okay? Ito. Albay 1st District Representative Edsel Lagman on Tuesday link to the charter change initiative the 12 billion pesos increase in the Commission on Elections 2024 budget for the conduct and supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. The charter change rampage has surfeit of funds. Tindi mag-English talaga nitong si Lagman. Ang dami niyang ginagamit na masyadong malalalim na English. The word surfeit. Paano ba to? Surfeit. An excessive amount of something. Ibig sabihin, the charter change rampage has a excessive amount of funds. Ang daming kwarta sa charter change talaga. Yan. Quote, masyadong malaki ang pondo kung ang popondohon lang ay yung People's Initiative. Yung PI, sinabi rin to ni Pulong Duterte, no? PI, isa lang naman ang amendment na pinopropose, yung pagpalit ng voting sa Constituent Assembly, gagawin na lang na voting gently, yung mga senador at representatives. Palagay ko, mayroong second phase itong amendment agenda, at ito yung mga substantial amendments to the Constitution. For example, liberalization of economic policies and possibly extension of term limits. Kaya malaki itong pondo na ito na nilalaan. Ayun po yung mga assumption nitong si Lagman, no? Na yung liberalization of economic policies saka yung term limits. Kasi kung maalala nyo, sabi ni Speaker Martin, Sinong Martin, they want to do some amendments to the 1987 Constitution for economic provisions. Si Robin naman, iba yung kanyang proposal. Term limits ba yun o term yung changes, no? 54 senador, ganito sa presidente, vice president, ganun. Okay?
So, ang mangyayari dito, dalawang plebisito at another plebiscite tungkol doon sa mga proposed amendment na ipapasa doon sa Constituent Assembly. Oh, ayun pala yan. So, yung Bicameral Conference Committee, in-increase yung budget ng COMELEC ng 14.2 billion. Naging total niya 14.2. Dati is 2.2 billion. Ngayon naging 14.2. Ayan. So, yun ang insinuation niya, no? However, ano ang sabi ni Elizaldico? Isa sa mga, I think siya yung chairman sa General Appropriation Committee, yung nag-aano ng mga budget. Ano ang sabi ni Elizaldico? Punta tayo dito sa politiko. Wild and irresponsible. Saldico debunks Lagman's claim COMELEC budget tied to charter change. Ayun, talagang ano sila, parehong congressman yan, mga kababayan, ha? Talagang ano na sila, sagutan na. Kasi si Lagman, accusation. Ngayon, dinedepensahan niya. Okay? Si Saldico. House Committee on Appropriation Chairperson, tama pala tayo, and ako Bicol Party List Representative Elizaldico lash out at Albay Representative Edsel Lagman for making false claims that an additional 12 billion budget allocated to the Commission on Elections will be used to finance charter change. Birihin nyo, magkababayan to, di ba? Si Lagman, taga-Albay yan, first district representative. Bicol region itong si Elizaldico, ako Bicol Party List, taga Bicol. Ko said that 12 billion added to COMELEC's 2 billion budget was made upon the request of the poll body whose proposed 19.4 billion budget in the 24 National Expenditure Program was slashed. Ay, tinanggalan pala Ang proposed budget pala ng COMELEC is 19.4. No? Tapos, ang ginawa ng General Appropriation Committee, tinanggalan sila ng 17.4 billion pesos. Di ba? Ng Department of Budget and Management before submission to Congress. Yung DBM pa pala bago sinubmit sa Congress. So, talagang maliit na ang budget ng COMELEC. 2 billion na lang, di ba? Quote, COMELEC Chairman George Garcia personally appealed during the budget hearing in Congress to restore their budget. Yun naman pala Congressman Caraps Paduano, who presided over that meeting, attests that such request was approved by the committee and reflected in the minutes. Was Congressman Lagman sleeping on the job that he missed it? Ayun naman pala Lagman. Meron naman palang minutes of the meeting. Ni-request during budget deliberation ng COMELEC. So what's the insinuation na itong 12 billion additional funds para sa charter change? Nasaan ang katotohanan? Diba? Ba't hindi mo muna basahin yung minutes o pakinggan lang man lang? Stressed that only 14 billion and not the entire 19.4 billion originally requested by COMELEC was approved. The balance of 5.4 billion was included in the unprogrammed funds for future funding. Laking pasasalamat pa nga ng COMELEC and Chairman George Garcia to the BICAM team for accommodating their request. Maski sila pa ang tanungin ninyo. Tingnan nyo, ito, ipinaglaban niya. Diba? Ni-request ni George Garcia with corresponding evidences, supporting documents. Bakit kailangan niya ng ganitong halaga ng budget? Hindi tulad nung isa dito. Ano sabi niya? I leave it to the good discretion of the Congress. Tapos nung hindi binigyan, nagngaw-ngaw ang tatay. Di po ba? At least, itong si George Garcia has the balls to defend his budget. Tapos, may insinuation na para sa charter change. Bakit hindi nyo tanungin si COMELEC? Mamaya may sagot siya dyan. Said Lagman, maliciously make it appear that the Bicameral Conference Committee whimsically added 12 billion to COMELEC's budget to finance charter change. Quote, this is another one of his, Lagman, wild and irresponsible accusations. Kaya nga siyempre kukunin nila yung simpatya ng tao, magtatanim sila ng mga ganitong akusasyon para anong iisipin ng tao. 'Di ba? At least merong nagpapaliwanag, merong nagtutuwid. Kaya dapat diyan
i-chastise si Lagman. Nasaan yung preba na itong sinasabi mo ay para sa charter change? O, para patunayan niya. O, pinapatunayan ni ko. No? 19.4 nga yan eh. Tinanggalan nga sila ng 17.4 pero dinipensa nila yung budget nila sa budget hearing. Kaya binigyan lang sila ng 14 billion. O, di ba? Ko also dared Lagman to show and prove how COMELEC 14 billion or even part of it will be used to push for or finance proposed amendments to the 1987 Constitution. Oy, Lagman! If you have the balls, i-challenge mo si Ko. China-challenge ka niya, oh. Dinider ka niya. Pakita mo daw ang ebidensya mo na yung additional 12 billion ay gagamitin sa charter change ng COMELEC. This is COMELEC's budget. No other agency, not even Congress, can touch or release even 1 centavo of it. Is Congressman Lagman saying that COMELEC commissioners will use those funds for charter change? If he cannot prove it, then he better shut up. Ang tapang ni Elizalde ko. O yan ha. Challenge sa'yo yan ha. Challenge sa'yo Lagman. Dahil ikaw ang nag-aakusa. Show your evidence. Representative Elizalde ko is daring you to show your evidence na gagamitin itong additional budget na 12 billion para sa charter change ng COMELEC. Ha? O yan, sige yan. Tapang mong mag-akusa. Tingnan natin kung may yagballs ka. Di po ba? Elizalde ko is daring you to show your proof sa accusation mo. Otherwise, if you cannot prove it, shut up. Shut your freaking mouth up. Di po ba? Better yet, maglagay ka ng tape dyan. No? O ito po, ang sagot ng COMELEC dyan sa accusations ni Lagman. GMA News Online. COMELEC, 12 billion restored to budget, definitely not for Chacha. O yan. The COMELEC on Wednesday denied that the 12 billion additional funding allocated to the Commission in the 2024 National Expenditure Budget is intended for a plebiscite on charter change. Quote, definitely, no? Garcia told reporters when asked if the inserted budget is not related to Chacha. Definitely, hindi para sa Chacha, sabi niya. In the first place, nung binigay po yan, wala naman yung mga alingas-ngas tungkol sa People's Initiative. Tama. Kailan lang ba lumabas yung People's Initiative? Nung patapos na, yung i-close na nila yung kanilang session. Diba? Kasi mag-holiday break sila. Pero nung during the budget hearing ng bawat department, wala. Oh, ano ngayon ang sinasabi ni Lagman? Palabas ka ng ebidensya, Lagman. Kung hindi, isa kang PI. Nung binigay po yan dahil doon sa hiningi namin na karagdagan na halaga na again, 17.4 billion, yung nawala sa amin na hiningin ibalik sana. Oh, ilan lang ang binalik? 12 billion. Di ba? Grabe mag-insinuate tong si Lagman eh. Garcia stressed that the full body only requested for lawmakers to reinstate the slash funding, not for an increase. Tignan nyo, in-slash nga siya eh. Ang nag-slash yung DBM. Pagdating po yan sa kanila, 2 billion na lang from 19.4 billion, nawala yung 17.4. Nung pumunta sila sa budget hearing, nag-request sila, ibalik nyo po, o ang binalik, magkano? 12 billion, naging 14 billion. O, ang layo, nasaan yung 5.4? Ang sabi ni Elizalde ko, nakalagay sa unprogrammed funds para sa mga future fundings. O, ako po ay natanong ng common friend namin kung nanghingi ako ng 12 billion. Ang sabi ko, hindi. Hindi naman talaga ako nanghingi ng 12 billion. Ang hiningi ko, 17.4. Kung yung 12 billion ay kasama sa 17.4, I don't really know. O, ayan. Di po ba? O, kaya, ikaw, Lagman, magpakita ka ng ebidensya. Okay? Ito pa, sama na natin to mga kababayan. Kasi, eto daw, no, yung lumalabas na mga pirma-pirma, nagkakabayaran, o eto, sumausaw na po ang mga Makabayan Black. O sino dyan? Isang grupo sa Makabayan Black. Sa ulat ng ABS-CBN. Bayan muna, nakatanggap ng tip ukol sa pirma para sa Chacha. O nakatanggap daw sila ng tip. Ha? Dapat, i-video ninyo para maganda. No, mamaya sasabihin na naman ninyo, according to our reliable sources, yan na naman tayo eh, no?
Kinumpirma ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na matatanggap silang mga ulat na may nagaganap na signature campaign para sa nilulutong pag-amyenda sa konstitusyon. O ayan, may nagpadala sa amin ng report na may nagaganap na pirmahan ngayon. Nagtanong kami sa members namin sa Bayan Muna, so nagtanong-tanong sila at may mga ilang nag-send ng photos at impormasyon hinggil sa pirmahan sa mga barangay nila. O, ayon kay Colmenares, ayuda daw ang ginagamit na panghikayat para suportahan ang charter change. May isang video na pinadala sa amin na ang sabi, pumirma kayo sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ang sinasabi doon para daw may isabatas yung AICS at tupad mga ayuda sa taong bayan o ayuda para pirma, ano yun? Ayuda kapalit ay pirma o pirma kapalit ay ayuda. O ayan. Yan po, yun ang sinasabi lang nila, no? Okay? Now, eto pa. Meron nagpalabas ng TV ads tungkol diyan sa People's Initiative o sa Chacha, no? Galit na galit nga daw po diyan ang mga mambabatas, lalong-lalo na si Franz Castro. Ngayon, hinahanap nila kung sino po yung nagpalabas nun. O eto po, sa balita ng ABS-CBN ulit. Group behind pro-Chacha ad speaks up. We just want public discussion. Ayan, natukoy na po kung sino po sila. Grupo po yan. Baka sabihin na naman ninyo, gobyerno na naman ito. Isisisi na naman sa Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Pirma, the group that sought to amend the 1987 Constitution through a people's initiative during the Ramos administration, Ramos administration pa yan, was behind the pro-charter change advertisement that aired on TV networks this week. A law firm representing it said Wednesday. O therefore, walang connection dyan ang Marcos administration. Panahon pa pala sila ni Ramos nag-a-advocate ng Chacha. O, lawyer Alex Abisado of the Ghana Atienza Abisado Law Office told ABS-CBN News that his law firm was providing the legal help for pirma in anticipation for a long legal battle to push for Chacha. Pirma's ad claimed that many Filipinos were neglected and left behind by the 1987 Constitution and that the promised reforms of the sector of agriculture, education, and economy all failed. O ayan, mabuti pa itong pirma, alam nila. Pero yung mga ibang mambabatas dyan na, siyempre, alam nyo na, kampi sila dun sa mga framers ng Constitution na yon, bulag-bulagan. Ang purpose po ng advertisement na napanood ninyo is to bring info public discussion. Pwede ba natin pag-usapan iyong People's Initiative to amend the Constitution? Panahon na ba? At kung pwede na, ano ba ang gusto ninyong isama doon sa mga ipopropose na amendments? Ayun po yung sabi ni Attorney Abisado. Abisado said, pirma po functions through donations from its volunteers. Private funds were used for the ads, he said. Hindi po kami gumagamit ng government funds. Oh, mga Duterte Burak supporter, kayong mga makabagong dilawan, Kung may question kayo dyan, i-relate nyo ang Administrasyong Marcos, ito po, nagsalita na si Attorney Abisado. Sabi niya, hindi po kami gumagamit ng government funds, donations po from its volunteers. This is a private initiative. We are a private small law office who represents pirma and other similarly minded individuals na gusto rin pong itumulong at isulong ang private consultation for People's Initiative to amend the Constitution. Ito ay tulong-tulong, chip in sa mga kliyente namin. Some of these remain anonymous at this point. According to the Initiative and Referendum Act, the public can propose constitutional amendments through a People's Initiative by lodging a petition signed by at least 12% of the total number of registered voters. Each legislative district must also be represented by at least 3% of registered voters. Currently, there are over 67 million registered voters in the Philippines. So 12% of 67 million, ilan po dapat? Tapos dapat ang bawat distrito ay may 3% registered voters. Kaya nagpapapirma yata sila. So tandaan natin, hindi po government sponsored kung ano man po yung napanood ninyong advertisement behind the Chacha or charter change. Sinabi na po, it's the pirma, group. At ang lawyer na yan na si Alex Abisado ang nagsabi, private po yan.
donated by individuals, hindi po sila gumagamit ng government fundings. O, yan po, maliwanag ha. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi diyan, no? Labo-labo po sila, away-away po sila. Lalo na yung mga taga Bicol kasi si Lagman ang nagsimula ng insinuation, no? At marami pa pong iba dito, ano? Next time iano natin yung mga sabi ng mga senador, no? Kasi meron na naman diyang bago. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.